Welcome to Donmar TV News Channel. Pinirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang 5 milyong trilyong pisong national budget at kabilang sa pangunahing pinaglaanan ng pinirmahang national budget ay ang pagbili ng bakuna kontra COVID-19 at ang pagpapalakas pa ng health services ng bansa. Pinirmahan na rin ng Pangulo ang pagtatatag ng Department of Migrant Workers. Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pambansang budget para sa taong 2022. Nagkakahalaga ang budget ng 5.024 trillion pesos, ang pinakamalaking budget na naaprubahan sa kasaysayan ng bansa. Katumbas ito ng 22.8% ng gross domestic product at 11.5% na mas mataas kumpara sa pambansang budget ng 2021. Ilan sa pangunahing alokasyon ng budget ay ang pagbili ng COVID-19 vaccines, mga gamot, pondo sa health facilities at pasahod at benepisyo sa mga healthcare workers. Express my appreciation to the members of Congress for ensuring the timely ratification of the more than 5 trillion peso national budget. Indeed, the passage of General Appropriation Act of 2022 reflects the healthy collaboration among all branches of government, which is crucial to the attainment of our national development goals, especially during these trying times. The 2022 budget reaffirms the government's strong commitment to provide a more comfortable and productive life for its Filipino. Pinakamalaking bahagi ng pondo ay inilaan para sa Department of Education na may 788 billion peso budget. Sinundan nito ng Department of Public Works and Highways at Department of Health at PhilHealth. Manggagaling rin sa 2022 budget ang bahagi ng pondo na ilalaan sa mga naapektuhan ng bagyong Odette. Nilagdaan na rin ng Pangulo ang Republic Act No. 11640 na mag-e-extend ng validity ng 2021 General Appropriations Act hanggang sa katapusan ng 2022. Ibig sabihin nito, maaari pang gamitin ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang budget ngayong 2021 hanggang sa December 31, 2022. Samantala, aprobado na rin ng Presidente ang pagtatatag ng Department of Migrant Workers. Itutuloy ng naturang kagawaran ng trabaho ng Philippine Overseas Employment Administration upang protektahan ang karapatan at kaligtasan ng migrant workers. Establishment of the Department of Migrant Workers happens on the celebration of Rizal Day, when we honor not only the exceptional love of country of Dr. Jose Rizal, but also the patriotism, excellence, courage of our modern-day heroes, including our overseas Filipino. Ikinalugod naman ng author at co-sponsor ng panukala ni si Senador Christopher Bongo ang hakbang na ito na inaasahang magbibigay ng mas maayos at mabilis na serbisyo para sa mga OFWs. Kay Risa. So noong 2017, tsaka basta ganun. Sabi po ni Aguirre, then Justice Secretary Vitaliano Aguirre nag-file ng wiretapping case laban kay nag-file ng wiretapping complaint sa prosecutors laban kay Ontiveros. Hindi ko alam kung magkano lalagyan na piyansa nung isa-set ng judge yun kung gusto niya magpapiyansa. Bahala yung judge doon. Alamin na lang natin pag lumabas yung desisyon. So ito po ay dahil kinalat ni Risa yung picture nung text niya kay Jing Paras, kay Congressman Paras. Wiretapping nga yun. Di ba sinabi ko na yan dati? Yan, pinail nga, wiretapping. Kasi nga, eto doon daw kasi sa isang Senate hearing, nag-deliver po si Senator Vit Aguirre ng statement na inaakusahang si Ontiveros at isang photographer na hindi pinangalanan ni Ontiveros. Okay. Alright. Ito. Mula sa mga available na mga ebidensya na ipinakita ni Senator Risa Ontiveros noong 11 na Setyembre 2017 privilege speech, kasama na ang kanyang presentation na pinapakitang ako ay may hawak ng cellular phone. At pati na rin yung message ng cellular phone, malinaw na yung media member
na kumuha ng nasabing pictures, inadvertently did so, maliciously, whatever. Pero ang point po, actually dapat sumabit din yung media pero siguro hindi na lang finailan ni Aguirre para wala na lang away. Pero si Risa yari. Ang wiretapping ba? Wiretapping Law Philippines. Anti-wiretapping law. Check ko lang kung ano yung penalty. IMPRI. Any person who willfully or knowingly does or who shall aid, permit, or cause to be done any of the acts declared to be unlawful in the preceding section or who violates the provisions at chuchu be punished by imprisonment for not less than 6 months or more than 6 years, and with the accessory with the accessory penalty of perpetual absolute disqualification. So ganito. Ito guys, hindi ko napansin yun. Wait. Kasi alam ko yun eh. Natandaan ko yun. Kasi yung judge ko, doon sa cyber libel ko, si Judge Jorge Wagan, siya rin yung judge doon sa nung dinimanda ni, ang pagkakaalam ko idinimanda ni First Gentleman Mike Arroyo ng libel, hindi cyber libel, ng plain libel si Jungkoy Estrada. Ngayon guys, may rule na parang pagka ang imprisonment mo ay less than when Congress is in session. Arrest Congress in session institution. Ito. Ayun. Ito, nakasulat according sa 1987 Constitution na isang senador o kasapi ng House of Representatives ay hindi po pwedeng arestuhin habang nakasesyon ang Kongreso sa lahat ng mga offenses na punishable by up to 6 years imprisonment. Pag pumunta tayo dito sa anti-wiretapping law, unless may bagong amendment na nagtaas ng penalty. Pero sabi, shall be punished imprisonment for not less than 6 months or more than 6 years. Not less than 6 months, apparently not more than 6 years. So ibig sabihin, in as far as parang relative immunity, parang medyo immunity ni Risa Ontiveros sa pagkakakulong, hindi nga talaga siya pwedeng arestuhin, hassle. Pero ang problema nga lang ito, accessory penalty of perpetual absolute disqualification if the offender is a public official at the time of the commission of the offense. She was clearly a public official then. So ibig sabihin guys, tumamba man si Risa na manalo sa Senado at makonvict siya dito sa wiretapping, perpetual DQ. So matatanggal siya sa Senado. Diba? Ganun ang mangyayari doon. So ang habol dito ni Aguirre, perpetual DQ, hindi yung imprisonment, yung perpetual DQ. Well, alam naman masyado namang political future si Risa, in fairness naman to Risa. Pero ang sakit ng perpetual DQ, pagka tipong na-convict siya, good luck. Alright, next. Punta tayo dun sa last na reaction video lang to. Good luck kay Risa. At saka yung magtatanong, ba't siya pinayaang magpiyansa? Kasi nakita mo naman, hindi naman, guys, hindi lang pinapaya, ang wala lang piyansa sa pagkakaalam ko sa batas. Ang wala lang piyansa ay yung mga may warrant of arrest para sa mga, ay yung mga inaresto para sa mga crimes punishable by death and when evidence of guilt is strong. Obviously,
pag hindi mo na follow yung dalawang condition na yon ng sabay, pwede ka magpiyansa. Clearly, ito naman hanggang 6 years lang naman, guys. So, pwedeng magpiyansa. Gets? Actually nga, yung pang-reclusion perpetua, halimbawa, first degree murder, ano ba tawag doon? Pag mahina naman ebidensya, pwede rin magpiyansa yun. Hindi naman ako nayabangan. I mean, chill lang ako doon. Hindi ko na nakikita yung overarching message. Sige, para mahirap siya. Parang life should get better. Parang ganon. Ina-analyze ko. In fairness, hindi ako ganun ka-high blood kay Isko kumpara kay Lenny. Hindi ko nakikita yung overarching message. I mean, what's new? I mean, hindi. Kasi ganito, guys. Pag ikaw ay nasa isang tight na race, well, hindi naman tight yung race na to, pero at least tight yung second place. Pag nakikipaglabanan ka at kailangan mong mang-agaw ng boto, kailangan malinaw yung pang-differentiate mo, ipakita mo yung iyong competitive advantage laban sa kalaban. Pinakita niya rito, galing siya sa mahirap, okay? Ang mga tao kailangan ng better na buhay. Question, how does that separate him from, say, Manny Pacquiao? Or at least Lenny, na yung mga followers ni Lenny believe na nakachinelas lang siya at naghihintay sa Magallanes flyover ng Isarog. Di ba yung mga ganon? It doesn't make marketing sense for me. You know, so at least for now, maybe we're still at 3:22. There's like a minute more to go. So baka sakali, tingnan natin. I mean, baka biglang may woo, gumanon. In fairness, very catchy yung tune. 'Di ba? Catchy yung tune eh. Ang hindi ko lang ang nakikita ko lang na issue considering na if you're gonna look at the survey numbers, Isko is, you know, pretty decent yung following niya sa NCR. I'm not saying he's number one there. But you know, di ba sobrang distant second ng lahat ng mga second, third, fourth. But the point is, if he needs to cast his net, it has to be to the Bisaya, to the Ilonggos, to the Warais, sa mga ARMM. Now, ang hindi ko magets, bakit ito yung pinili niyang medium? You get what I mean? Parang kasi sabi ko rito, guys, chill ako sa rap dahil marami akong gustong kanta ni Glock 9, for example. Mahilig ako sa rap eh. Hindi nga lang yung parang, actually, mas malala pa nga hilig ko eh. Gusto ko pa nga minsan heavy metal eh. Minsan nga slapshot eh. Ma-attend pa nga ako ng concert ng slapshot dati eh. Ang hindi ko lang maintindihan, kung manliligaw ka halimbawa sa mga Bisaya, mga taga-Visayas at Mindanao, bakit tongue twister na Tagalog? Gets niya? Bakit tongue twister na Tagalog yung gagamitin mo na yung means ng pag-convey? Diba? Pwede siguro Tagalog, I get it, para authentic pa rin. Pero bakit tongue twister? Yun yung hindi ko nagigets. Pinopromote ni Isko ang violence? Hindi naman. Kaya yung OA. Hindi naman nag-promoting violence. Pero hindi ko na nagigets yung wisdom behind this marketing campaign. Gets? Sabi ni Rudy Nice, syempre Pinoy siya eh. Hindi ko nga issue yung Tagalog. Ang issue ko ba't sobrang bilis ng Tagalog? Yung sobrang na rap. Kahit yung rap ni BBM, mabagal yung basa ng rap eh. Ang bilis ng tempo. So if you want to get your message across to the Bisaya, to the Southerners, why would you do that? Diba? In fairness, nagpapayat siya. Lumiton siya, no? Well, I mean, okay naman. I just don't know how effective it's gonna be. Gets? I mean, o baka naman may bias ako kasi maka-BBM ako. Pwede rin naman ganon. Pero, ewan ko, hindi ako naantig. You get what I mean? No offense, Mayor Isko, real talk lang naman. Hindi naman ako galit sa'yo. Chill lang ako sa'yo actually. Ang iniisip ko lang kasi yung, mula sa isang communications professional, it doesn't make sense to me
How will that steal BBM votes? Diba? How will that attract BBM votes? I don't get it. Diba? And I don't get it. All right, 5 questions. I mean, hindi ako galit. Chill lang ako. Ganda, catchy yung kanta. I just don't get it. Pogi talaga ni Yorme. Actually, gwapo talaga. Guys. Gwapo si Isko, oh. Gwapo. Walang tanong, gwapo yan. Wala nang duda-duda, gwapo si Isko. Kaya lang, ang kailangan natin, presidente, hindi naman Mr. World or Mr. Universe, diba? So, kanina, sabi niya, kailangan umangat sa hirap, kailangan ganyan, etc., etc. But, what I don't get yet, he's been a local official for just how many, he's been an executive for just how many years? 3? Barely 3? Kasi di ba prior to that, he was a vice mayor. A vice mayor is not an executive, legislative yun essentially. Siguro may mga brief stint na 2 or 3 days nag-off si ERAP, tapos naging siyang acting mayor, pero not really like full-blown executive. So you've been there for 3 years. I mean, I appreciate what you've done to Manila. I just don't get na, is it enough to convince us that you can fix the country based on 2 years worth of accomplishments in Manila? Diba? Doon ako nagkakaproblema. I mean, yeah, I get na he's from the poor and I totally respect that. Ang dami natin galing sa mahirap. Ako, galing ako sa mahirap. Well, galing ako sa middle class, pero naghirap kami. So, nanggaling na rin ako sa mahirap afterwards. Pero ang point, hindi ko nakikita dito yung hindi ko nakikita yung connect na sige, mahirap tayo, umangat ang Pilipinas. Paano ngayon paano namin maiisip, paano kami makakukumbinsa na ikaw yung mag-aangat? Gets? Anyway, yun na lang muna. Hindi to Glock 9, Smaglas at saka Basilio raw to. Hindi Glock 9. Tapos medyo weird lang yung kumuha ka ng parang polo ng kapitbahay. Di ba ang harap ng bahay mo naka-grill na ganon? Naka-grill yung naka-rehas na parang yung giniro-roll yun na wire. Tapos yung kinuhanan mo, naka-solid na gate. So hindi mo bahay yun. Di ba? Ang weird. Anyway, yun na lang po muna. I just don't get it. I mean, hindi ko gustong yura kasi Yorme. I actually generally like the guy. It just happens that I won't vote for him. But I don't get this. I really don't. It's not that, you have to convince me to vote for you. You don't have to. Nagre-react lang naman po. But I just don't get it. So anyhow, yun na lang muna. Obligatory closing song.